Alam mo ba na inaabot pa ng ilang taon bago matunaw ang plastic? At alam mo rin ba na malaking problema na to ngayon, lalong-lalo na sa karagatan? Kuya, pabili nga po ng baboy po. Magkano? 100 pesos po. Dito na lang po ilagay. Oh, nakita mo yon? Ugaliing magdala ng lalagyan para mabawasan ng paggamit ang plastic. Pabili nga po, sampurado. Hindi na po yan. Ito na lang po. Ugaliin niyong magdala ng lalagyan para mabawasan ang paggamit ng plastic. O di ba? Nabawasan mo na ang paggamit ng plastic, nabusog ka pa. Ay, bus na lang dito. Nandito po ngayon tayo sa Balintawak at namili tayo gamit ang Mega. Ate, lapis po ba to? Opo, yan ay plantable pencil. So, yung capsule na nasa dulo ng pencil, biodegradable siya. Tapos nasa loob niya yung mga seeds. So, naka-engrave din sa pencil yung mga halaman na tutubo. Ano po yung mga tips and messages nyo po sa amin po mga kabataan? Tungkol sa pagpo-promote ng low-impact lifestyle, so yung message ko sa mga kabataan and tips, so bawasan natin yung paggamit ng single-use plastic, mga plastic na makikita natin sa convenience store, yung bili-bili natin. So, every time kasi na bumibili tayo, lahat nakalagay sa plastic. So, sana i-avoid natin yon kasi malaking impact siya sa environment. Lalo na ngayon, ever since, kahit siguro 50 years ago, hanggang ngayon, ganun pa rin ang problema natin sa buong mundo. Na lagi may baha, ganyan. So, nakakasira ng environment, lalo na sa ocean, sa mga marine animals natin. Yung tips na pwede naming ituro, yun yung pinapractice namin dito sa shop na bring your own lalagyan. So, every time na bibili kayo, magdala na lang kayo ng sarili ninyong lalagyan, container, para maiwasan yung paggamit ng single-use plastic. So, at least kahit plastic yung lalagyan ninyo or container na plastic, at least nare-reuse natin. So, hindi siya nagla-landfill. So, yun yung i-avoid natin. Ikaw? Ako? Tayo? Ang maliit na hakbang ay patungo sa malinis na kinabukasan. Handa ka ba sa pagbabago?